Ngayon ay titingnan po natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Sa lungsod ng Lahore, Pakistan, mayroong dalawang magkaibigan na nagngangalang Mufakhar Adil at Shahbaz Tatla. Si Adil ay isa sa pinakamataas na opisyal ng pulisya sa Lahore na nagsisilbing senior superintendent ng pulisya. Samantala, nag-aral ng batas si Shahbaz Tatla at kalaunan ay naging additional advocate general ng lalawigan ng Punjab sa Pakistan. Ang dalawang magkaibigan na ito mula pagkabata ay malapit na at ngayon parehong nagkaroon ng matagumpay na karera sa prehisteryosong larangan. Si Adil ay naging senior superintendent ng pulisya pagkatapos na makapasa sa pinakamahirap na pagsusulit sa Pakistan, ang Central Superior Services o CSS. Para sa konteksto, ang Central Superior Services ay isang permanenteng elite civil service authority sa Pakistan. Ang otoridad ng pamahalaan na ito ay may pananagutan sa pagpapatakbo ng burokrasya ng serbisyong sibil at pamamahala sa mga sekretarya ng pamahalaan at mga direktor ng gabinete ng Pakistan. Matapos maipasa ang pagsusulit na ito, sumali si Adil sa pulisya ng Pakistan. Sa kabilang banda, si Shahbaz habang hawak ang posisyon ng Additional Advocate General ay humahawak ng malalaking kaso sa mataas na hukuman ng Lahore sa ngalan ng prosekusyon. Ang kanyang pangalan ay unti-unting nakikilala sa buong lalawigan ng Punjab. Bago po tayo magpatuloy, mahalagang tandaan na ang Pakistan ay nahahati sa 3 administratibong unit. Mayroong 4 na lalawigan sa Pakistan at ang Islamabad Capital Territory ay isang federal na lugar. Bukod pa rito, ang Pakistan ay may 2 pinagtatalunang teritoryo, ang Azad Jammu at Kashmir at ang administratibong rehiyon ng Gilgit-Baltistan. Ang magkaibigan na ito ay parehong nakatira sa lungsod ng Lahore sa lalawigan ng Punjab. Ang Punjab ay kilala sa sinaunang kulturang pamana nito, gayon din sa pagkakaiba-iba nito sa relihiyon. Bukod pa rito, tinutukoy din ang Lahore bilang Garden of Mughals o lungsod ng mga hardin. Ang pagkakaibigan ng dalawang magkaibigang ito ay naging maayos at sa panahong ito noong 2002, ikinasal si Adil sa isang babaeng nagngangalang Isma. Sa paglipas ng panahon, ang asawa ni Adil ay nagsilang ng 3 anak. Samantala, noong 2010, nagpasya ang magkaibigan na magbukas ng isang coaching center para turuan ang mga bata na naghahanda para sa mga pagsusulit ng gobyerno. Sinimulan nila ang pagtatayo ng coaching center. Pagkaraan ng ilang buwan, nang ganap na itong maitayo, kumuha ng ilang guro, sina Adil at Shahbaz upang patakbuhin ito. Gayunpaman, paminsan-minsan ay nagtuturo si Shahbaz sa mga mag-aaral mismo, partikular na tungkol sa mga paksa ng batas. Dahil pulis si Adil, wala siyang masyadong oras para magturo sa mga mag-aaral. Ngunit ang kanyang asawang si Isma ay may pinag-aralan, kaya nagsimula na rin siyang magturo sa coaching center. Naging maayos ang lahat sa kanilang buhay. Ngunit bigla noong 2018, nag-aaway sina Adil at ang kanyang asawang si Isma na humantong sa kanilang hiwalayan. Iniwan ni Isma si Adil at ang 3 nilang anak ay nanatili kay Adil. Unti-unti lumipas ang 2 taon at muling nag-asawa si Adil upang matiyak ang mabuting pagpapalaki sa kanyang mga anak. Ngunit noong gabi ng January 11, 2020, dumating ang pangalawang asawa ni Adil sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya at nagsampa ng reklamo ng nawawalang tao para sa kanyang asawa. Sa istasyon, sinabi ng asawa ni Adil na umalis si Adil sa bahay noong nakaraang umaga. Sinabing lalabas ito ng bayan para imbestigahan ang isang mahalagang kaso at nangakong uuwi kinagabihan. Ngunit ngayon, mahigit 24 na oras na ang lumipas at hindi pa rin ito nakakauwi. Hindi rin makontak ang kanyang mobile phone. Nawawala ang isang senior superintendent ng pulisya na nagdulot ng kaguluhan sa buong departamento ng pulisya. Agad na inilunsad ang paghahanap kay Adil. Gayunpaman sa paghahanap na ito, nalaman ng pulisya ng Lahore mula sa isa pang istasyon ng pulisya na hindi lamang si Adil, kundi pati na rin ang kanyang kaibigan mula pagkabata na si Shahbaz ay nawawala. Ang nawawalang ulat ni Shahbaz ay isinampa noong January 7, habang ang kay Adil
ay noong January 11. Ngayon, ang pulisya ng Lahore ay nahaharap sa hamon ng paghahanap sa isang senior superintendent ng pulisya at sa isang additional advocate general. Mabilis na kumilos, sinuri muna ng pulisya ng Lahore ang mga CCTV camera. Natuklasan nila na noong huling nakitang umalis si Adele sa kanyang tahanan, nakasakay ito sa isang government-issued vehicle na ibinigay ng police department. Pagkatapos ay sinimulang suriin ng pulisya ang mga CCTV footage mula sa iba't ibang lugar upang matunton ang ruta ni Adele. Nagbunga ang kanilang pagsisikap nang matagpuan nila ang sasakyan ni Adele sa isang lugar na tinatawag na Model Town Extension sa Lahore. Nagsimulang imbestigahan ng pulisya ang lugar at dito nila natuklasan na noong huling linggo ng December 2019, sina Adele at Shahbaz ay magkasamang umupa ng bahay sa lugar. Nang tanungin ng mga pulis ang landlady ng bahay na yon, sinabi niyang inupahan ni Adele ang bahay. Sinasabing may mga dayuhang kaibigan nitong darating kaagad at kailangan nila ng lugar para sa isang party at matutuluyan. Ngayon naunawaan na ng mga pulis kung bakit inupahan ni Shahbaz at Adele ang bahay. Pero may sinabi pa ang landlady sa kanila na mas nakakagulat. Sinabi nitong noong January 8, nilinis ng mabuti ni Adele ang bahay at nagdala pa ito ng fire truck para hugasan ito sa loob. Bagamat nilinis niya ang bahay pagkatapos nila itong upahan, kaya't hindi niya alam kung bakit muli itong nilinis ni Adele pagkatapos dahil hindi naman na siya nag-aabalang magtanong pa sa kanya. Kakaiba ito para sa mga pulis kaya nagpatawag sila ng ilang forensic experts sa pinangyarihan. Ang bahay ay sinuri ng mabuti. Gayunpaman natagpuan lamang ng mga forensic experts ang 2 fingerprint sa isang baso at wala ng ibang marka. Dinala ang baso sa forensic lab para sa pag-iingat habang ang mga pulis ay nakikipag-usap sa mga pamilya ng magkaibigang nawawala upang matrack down ang kanilang maaaring kinaroroonan. Sa interogasyon na ito, nalaman ng pulisya mula sa pamilya ni Shahbaz na parehong sina Shahbaz at Adele ay may kaibigang nagngangalang Asad Bate. Sinuri muna ng pulisya ang mga record ng detalye ng tawag ni Asad Bate at pagkatapos ay dinala siya sa istasyon para sa pagtatanong. Nang tanungin tungkol kay Adele at Shahbaz, medyo kinakabahan si Bate at paulit-ulit na binago ang kanyang mga pahayag. Nang makita ito, naghinala ang mga pulis na may mali, kaya sinimulan nila siyang tanungin ng mas mahigpit. At dito nagkwento si Bate na ikinagkulat ng buong Pakistan. Sa ilalim ng presyon, inihayag ni Bate na si Adele ay tinapos ang kanyang kaibigang si Shahbaz, kaya naman nawawala si Shahbaz. Nang marinig ang pahayag ni Bate, nabigla ang buong departamento ng pulisya. Nang tanungin nila si Bate para sa higit pang mga detalye, sinabi nito na alam niya lang na tinapos ni Adele si Shahbaz. Gayunpaman wala siyang impormasyon tungkol sa kung saan itinago ni Adele ang katawan ni Shahbaz o ang kasalukuyang kinaroroonan ni Adele. Kaya naman bumuo ang pulisya ng 2 pangkat, isa para hanapin ang katawan ni Shahbaz at isa para hanapin si Adele. Lumipas ang 1 buong buwan na walang pag-unlad alinman sa paghahanap ni si Adele o Shahbaz ay hindi matagpuan. Ngunit pagkatapos eksaktong 1 buwan, biglang bumalik si Adele sa Lahore at sumuko sa istasyon ng pulisya. Pagkatapos ay sinabi niya sa pulisya ang dahilan kung bakit niya tinapos si Shahbaz. Noong ikasal si Adele kay Isma noong 2002, makalipas ang ilang panahon, nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa dahil sa isang bagay. Bilang resulta ng pagtatalo, umalis ng bahay si Isma ng ilang araw at tumuloy sa pinakamalapit na kaibigan ng kanyang asawa sa bahay ni Shahbaz. Humingi ng tulong si Isma kay Shahbaz at inalok naman siya nitong manatili sa kanyang tahanan ng ilang araw. Gayunpaman, ayon sa pahayag ni Adele, sa halip na tumulong pinagsamantalahan ni Shahbaz ang kanyang asawa. Pahayag pa ni Adele na mula sa araw na yon, binablackmail na ni Shahbaz ang kanyang asawa at hinahalay kung kailan niya gusto. Sa panahong ito, naging magulo rin ang relasyon ng mag-asawa, kaya sa huli ay naghiwalay nga sila. Kalaunan sa kanilang hiwalayan, nag-asawang muli si Adele at nagpakasal din si Isma sa iba.
Pagkatapos noon, pinatawad ni Adele ang kanyang kaibigan dahil wala na siyang koneksyon sa kanyang dating asawa. Saka ay sinabi ni Adele sa pulisya na pagkatapos ng kanyang ikalawang kasal, noong unang linggo ng January 2022, sinubukan din ni Shabazz na pagsamantalahan ang kanyang pangalawang asawa. Nang malaman nito, nagalit si Adele at nagpa siyang maghiganti kay Shabazz. Dahil si Adele mismo ay isang pulis, alam niya ang lahat ng paraan para iligaw ang imbestigasyon matapos iligpit si Shabazz. Sinimula ni Adele ang planong pagtapos sa kanyang malapit na kaibigan at kababata. Napagpasyahan na niya na pagkatapos iligpit si Shabazz, hindi na dapat mahanap ng mga pulis ang katawan nito. Alam niya na kapag nabigo ang pulisyang mahanap ang mga labi ni Shabazz, ang kaso ay hihina ng husto sa korte at malamang na hindi siya mahaharap sa anumang mabigat na parusa. Pagkatapos nito, tumawag si Adele sa isang constable mula sa kanyang sariling istasyon ng pulisya at hiniling dito na magdala ng isang drum ng asido. Nakikipag-ugnayan pa rin si Adele kay Shabazz at kahit papaano ay nakumbinsi niya ito na dapat silang umupa ng bahay na magkasama para sa mga party at tambayan. Naisip ni Shabazz na doon sila magpa-party pero iba ang nasa isip ni Adele. Kalaunan ay pinahatid ni Adele sa bahay ang drum ng asido at dinala niya ito sa inupahang bahay nila ni Shabazz. Ang plano ni Adele ay itumba muna si Shabazz para mawalan ng malay sa kanya ito tatapusin. Lulusawin niya ang katawan nito sa loob ng drum ng asido. Natutunan niya sa internet na kapag sinawsaw mo ang iyong kamay sa asido, napakamapanganib nito na agad na matutunaw ang iyong balat. Ngunit hindi pa rin siya sigurado kung gaano karami ng katawan ni Shabazz ang matutunaw kung itatapon niya ito sa asido pagkatapos niyang tapusin. Saka ay nakipag-ugnayan siya sa kanyang kaibigang si Batty at hiniling dito na magdala ng isang malaking kambing. Isang araw kinatay ni Adele ang kambing at inilagay ang katawan nito sa drum na puno ng asido. Isinara ang takip at umuwi sa bahay. Pagkatapos nito, bumalik si Adele sa kanyang inuupahang bahay kinaumagahan. Nang buksan niya ang drum ng asido para tingnan, wala siyang nakitang kahit anong natirang buto sa katawan ng kambing. Kumbinsido na siya ngayon na kung ilalagay niya ang katawan ni Shabazz sa parehong drum ng asido, ay ganap itong matutunaw. January 7, 2020, nakipag-usap siya kay Shabazz at nag-organisa ng isang party sa inuupahang bahay. In-invite niya rin si Asad Batty na sumali. Nangangahulugan nito na alam ni Batty ang buong plano ni Adele. Sa party, uminom silang tatlo ng juice, pero ang juice ni Shabazz ay nilagyan ng malakas na pampatulog at pagkainom nga nito ay nawalan ng malay si Shabazz ang apogado. Pagkatapos noon, sinakal siya ni Adele gamit ang sariling mga kamay at nang matiyak niyang wala na si Shabazz, sa tulong ni Batty, inilagay niya ang katawan nito sa parehong drum. Kinagabihan, umuwi si Adele at natulog ng mapayapa kasama ang kanyang asawa at mga anak. Kinaumagahan, bumalik siya sa inupahang bahay at nang muli niyang buksan ng drum, ay wala nang natira sa loob nito maliban sa likido. Ngunit dahil si Adele mismo ay isang senior superintendent ng pulisya, alam niya na kung sakaling mahuli siya, malalaman ng forensic experts na ang katawan ni Shabazz ay natunaw sa asido kahit na mula sa isang patak lang nito. Sa makatwid, nagpasya siyang itapon ang lahat ng asido sa pamamagitan ng pagbuhos nito sa drainage. Binuksan niya ang takip ng drainage sa loob ng compound ng bahay at ibinuhos dito ang buong drum ng asido. Kahit pagkatapos nito, natatakot pa rin si Adele, kaya naman tumawag siya ng fire truck. At dahil siya ay isang mataas na opisyal ng pulisya, walang sino man ang maaaring tumanggi sa kanyang mga utos. Dumating ang isang fire truck sa kanyang inuupahang bahay at ang grupo sa napakalakas na presyon ng tubig ay inispray ang loob ng bahay. Binuksan ni Adele ang manhole cover ng compound at pinabuhusan ng di malaman kung ilang litro ng tubig ang ibinuhos. Sa ngayon, wala nang bakas ng katawan ni Shabazz na natitira. Ito ay ganap ng naging likido at walang nakakaalam kung saan naglakbay ang likidong yun sa pamamagitan ng sewer system ng Lahore. Pagkatapos nito, bumalik si Adele sa kanyang pang-araw-araw na gawain.
At noong January 8, nag-file ng missing person report ang pamilya ni Shabazz. Ngayon, takot pa rin si Adele na mahuli. Natatakot siya na kapag sinimulan ng mga pulis na hanapin si Shabazz at suriin ang huling alam na lokasyon nito, pati ang tumawag sa mga talaan ng detalye, maaari silang maghihinala sa kanya. Kaya naman noong January 11, umalis siya sa kanyang tahanan at nagtago malapit sa border ng Pakistan-Iran ng ilang araw. Ngunit nang ang mga channel ng balita ay nagsimulang mag-ulat ng pagkawala ni Shabazz, lalo siyang natakot na mahuli ng mga pulis. Kaya nakipag-ugnayan si Adele sa ilang mga politiko sa Lahore at ipinagtapat sa kanila ang kanyang buong krimen. Sinabi rin ni Adele na susuko lang siya kapag nakasisiguro na siyang hindi siya papahirapan. Pagkatapos marinig ang buong kwento, naramdaman ng pulisya ng Lahore na nalutas na nila ang kaso at ang Adele na yon ay malapit ng maparusahan. Gayunpaman nang iharap ang kaso sa korte, itinanggi ni Adele ang pagtapos kay Shabazz. Nakipagtalo ang kanyang abogado sa korte na mapapatunayan lamang ang pagkakasala ni Adele kung mahahanap ng mga pulis ang katawan ni Shabazz. Ito ay isang malaking hamon para sa pulisya dahil alam ng lahat na ang paghahanap sa katawan ni Shabazz ay halos imposible na. Maliban sa 2 fingerprints na nakita sa isang baso, walang ibang ebidensya ang pulisya. Gayunpaman, iniharap ng pulisya ng Lahore ang pahayag ni Asad Bati sa korte kasama ang ilang teknikal na ebidensya na nagtuturo kay Adele bilang akusado. Bukod pa rito, nangatwiran ang pulisya na ang motibo sa likod ng pagtapos kay Shabazz ay dahil sa paghahali nito sa unang asawa ni Adele at sa tangkang paglapastangan nito sa kanyang pangalawang asawa. Kaya naman tinapos siya ni Adele para protektahan ang kanyang dangal. Gayunpaman, walang patunay ang pulisya tungkol dito dahil hindi sila pumunta sa mga asawa ni Adele upang itala ang kanilang mga pahayag. Ang kaso ay umikot muli nang ang ilang mga channel ng balita ay lumapit sa unang asawa ni Adele na si Isma at sa kanyang pangalawang asawa. Sinabi ni Isma na si Shabazz ay isang napakabait na tao at hindi siya nito sinubukang pagsamantalahan. Bilang karagdagan, ang pangalawang asawa ni Adele ay nagpahayag din na si Shabazz ay hindi kailanman sumubok na makipag-usap sa kanya ng walang galang. Ang 2 pahayag na ito ay nag-iwan sa pulisya ng Lahore na hindi mapakali sa gabi dahil ang kanilang kaso ngayon ay makabuluhang humina. Higit pa rito, nahaharap sa panibagong hamon ang pulisya. Dahil sa mga testimonya ng 2 asawa ni Adele, malinaw na tinapos ni Adele si Shabazz para sa ibang motibo. Sa kasong ito, walang ebidensya, walang saksi at walang katawan ni Shabazz. Gayunpaman, ang Lahore Session Court ay naghatid ng hatol nito sa kaso at hinatulan si Adele ng parusang bitay. Ito ay isang makabuluhang desisyon sa kasaysayan ng Pakistan dahil walang matibay na ebidensya at walang katawan ng biktima. Dahil dito, hinamon ni Adele ang hatol sa Lahore High Court. Bilang resulta, binawasan ng mataas na hukuman ang sentensya ni Adele sa habang buhay na pagkakakulong. Gayunpaman, hindi pa rin nasisihan si Adele sa desisyong ito. Nangangatwiran na nabigo ang pulisya na patunayan ang pagpatay kaya dapat na mas mapawasan pa ang kanyang sentensya. Kaya hinamon ni Adele ang desisyon ng Lahore High Court sa Korte Suprema ng Pakistan. Bagamat ang Korte Suprema ay hindi pa naglalabas ng anumang desisyon, naglabas sila ng pahayag na nagsasabing kahit walang mga saksi o mga testimonya sa kaso nito, ang pagkakasala ni Adele ay itinatag dahil sa forensic at technical evidence. Sa ngayon, wala pang opisyal na anunsyo ng sentensya mula sa Korte Suprema sa internet. Gayunpaman, si Adele ay nananatili sa likod ng mga rehas at nag-file din siya ng bail application sa korte, ngunit tinanggihan. Ito lang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa panunood. Mag-iingat po tayong lahat.